Ito mga kapare ko ay ang Poco F7. At base value in presyo neto, masasabi kong mas better pa to bilihin kesa sa Poco F7 Pro. Equipped ng bagong Snapdragon 8S Gen 4 na halos kasing lakas ng 8 Gen 3 chipset, may massive 6,500 mAh battery capacity, naka-flagship build, merong magandang 1.5K resolution AMOLED display, at higit sa lahat, merong saktong presyo. Kaya kung interesado ka bilhin tong phone na to or interesado kang malaman kung ano yung mga value na makukuha natin para sa price ratio nito, tara, pag-usapan natin. Okay, unahin na muna natin pag-usapan yung pinaka gusto nyo agad malaman sa phone na to, which is yung kanyang presyo. Una, pagdating sa presyo nito, meron tayong SRP na 23,999 para sa 12,256GB and 25,999 pesos naman para sa 12,512GB. And syempre, meron tong early bird promo sale na 20,999 pesos para sa 12,256GB at pwede pa tayong makakuha ng up to 1,500 off using platform rebate na kung saan magiging 19,499 pesos na lang yung presyo nito. Kaso nga lang, limited time offer lang. But for the price na early bird price sale, okay na yung 20,000 plus. And real talk lang, kung mabibili nyo to with the rebate promo, matik. Isa to sa pinakasulit na phone na mabibili nyo ngayon taon. Pero syempre, bago kayo mag-add to cart ngayon, pag-usapan muna natin yung mga bagay na kailangan nyong malaman about dito sa Poco F7. Okay, so muna natin pag-usapan yung build and design ng phone na to. Bale, may 3 color variants na available dito sa Poco F7. Meron tayong black and white, which is the minimal color one, and then itong silver na hawak-hawak natin, which is sinasabing limited edition nila. And kapag dating sa design netong silver variant, kitang-kita naman ninyo na focus sila sa gaming side. May Snapdragon logo dito, then may parang bend sa itaas tayong makikita, and other mecha design na nagre-represent na isang gaming phone itong Poco F7. And to be honest, design-wise, na-nailed naman nila. Pero kung mas gusto mo yung static and napaka-plain lang ng design, go for white or black one. Mas maganda yon kaysa dito sa silver variant. Ganun pa man, hindi ko lang nagustuhan yung glossy finish neto. Super kapitin kasi ng fingerprint, talagang mapapapunas method tayo kapag gagamitin natin to without a case. Pagdating naman sa build neto, the same lang sila ng Poco F7 Pro. Naka-flagship build din. Dahil naka-plastic back, aluminum frame, and then glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i. At ang maganda pa dito, meron tayong IP68 rating, which is protection na rin. Pagdating sa mga alikabok, also wisik-wisik ng tubig or kahit maambunan yung phone natin, goods na goods. Isa din sa pinaka napansin ko pagdating sa looks neto at nabanggit ko rin doon sa ating Redmi Turbo Pro review is yung kanyang corner curve. Medyo wide yung pagka-corner kasi neto, unlike sa ibang mga phones out there na curvy nga yung gilid pero pointed pa rin ng konti. Hindi kagaya neto, medyo wide yung pag-curve nila sa gilid, which is nag-result ng mas comfortable na grip kapag dating sa gaming position and also sa normal position natin kapag gagamitin natin yung phone. Which is yun yung pinaka na-experience ko nung gamit ko tong phone na to. Pagdating naman sa laki ng phone na to, mapapansin natin na mas malapad siya unlike sa Poco F7 Pro, pero pagdating sa thickness ng ating mismong phone, halos the same lang silang dalawa. Yung reason kasi nito ay naka silicon carbon 6,500 mAh battery capacity na to, unlike sa Poco F7 Pro na naka 6,000 mAh battery lang. And yes mga kapare ko, quiet downgrade yan pagdating dun sa ating RT4 Pro, but pagdating sa performance ng battery nito ay makunat din talaga. And sa almost 2 weeks sa paggamit ko dito, if ever na hindi ko sasamahan ng gaming yung paggamit ko sa device na to, tatagal ng isang buong araw na hindi ko tinatouch yung charger nito. At nagawan na rin namin to ng extreme gaming test at maganda rin yung naging resulta ng battery niya, pero hindi ko na muna i-spoil ngayon dahil ipapublish din namin bukas yung extreme gaming test. Pagdating naman sa charging speed nito, meron tayo ditong 90 watts fast charging support at kaya nating i-full charge tong phone na to sa loob ng under 1 hour lang from dead to 100. And yung isa pa sa nagustuhan ko dito meron na rin tong reverse charging support up to 22.5 watts, which is kaya nating i-fast charge or ibigay yung pinaka-need ng mga iPhones out there na nasa 20 to 22 watts lang yung needed charging speed. And dahil nga malaki yung battery nito, pwede natin siyang gamitin na pang-charge sa mga phone if ever na emergency. Pagdating naman sa usapang display, solid din yung display nito. Meron tong 6.83-inch AMOLED panel na merong 1.5K resolution display. Meron na rin tong smooth and responsive 120Hz refresh rate, and ganun din yung kanyang built-in fingerprint scanner, responsive din talaga. Pagdating naman sa bezels nito, slim and halos symmetrical na din talaga. Tanging yung bottom or yung chin part na lang
talaga yung medyo makapal dito ng konti, as in hindi masyadong halata. Pagdating naman sa color reproduction is solid na solid din. Naka DCI P3 color gamut with HDR10 Plus support and Dolby Vision. E nakagandahan dyan, mamamaximize din natin yan sa Netflix dahil naka Widevine L1 support na to dito with HDR10 and Dolby Vision support na din. Which is mapapakinabangan natin yan if manonood tayo dito ng movies or anime, goods na goods yan dito. Isa pa sa nagustuhan ko dito, meron na tong 1800 nits global brightness kaya visible na visible yung contents kahit na gamitin natin ng tanghaling tapat. Makikita pa rin natin at hindi tayo mahihirapan. Ang maganda rin sa display neto ay meron na rin tong 3840Hz PWM dimming technology na kung saan makakatulong sa atin para malesen yung pagkakaroon ng eye fatigue or kaya ng eye strain kapag ginagamit natin yung phone natin sa medyo madilim na lugar. Ewan ko lang kung anong ginagawa mo doon. Ngayon naman, pag-usapan natin yung isa pang bago dito and also yung pinaka-reason kung bakit nga ba tayo bibili ng Poco F7, which is yung kanyang performance pagdating sa gaming. Again, ginamitan to ng Snapdragon 8S Gen 4. Bale, meron tong max clock speed na 3.21 GHz and madami mga nagsasabi na halos kasing lakas daw to ng 8 Gen 3. And actually, totoo yan. Kung napanood din nyo yung last review natin sa phone na meron ding 8S Gen 4 chipset, makikita ninyo doon na okay at malakas talaga yung performance niya. Actually, yung pinagkaiba lang naman ng dalawa, una, yung clock speed ng ating 8 Gen 3 is nasa 3.3 GHz and ito naman is medyo underclock lang dahil nasa 3.21 GHz. Pero kapag dating sa core version, makikita natin na mas latest pa nga yung ginamit sa 8S Gen 4. And ito rin yung reason kung bakit nasa 2 million to 2 million plus yung nakukuha nating Antutu sa ating 8 Gen 3 and nasa 1.9 to almost 2M yung ating 8S Gen 4. Pero ganoon pa man, in terms of performance, neck to neck sila talaga ng 8 Gen 3. And take note, 8 Gen 3 yung ginamit dun sa Poco F7 Pro. Ganoon pa man na the same na malakas yung 8S Gen 4 and 8 Gen 3, parehas din sila na umiinit. Actually, nakita ko rin dito yung overheating icon niya nung pumalo to ng 53 degrees Celsius, which is minonitor namin yan at nabidyohan pa nga natin. And gusto ko lang linawin na yung ating Wildlife Extreme Stress Test is isasalang yung phone natin sa max load and 20 minutes para ma-measure yung overall capability ng mismong chipset. Kaya normal na iinit at iinit talaga to. And kagaya lagi ng sinasabi ko, expectation setter lang yung mga nakukuha natin na benchmark sa result dahil yung pinaka-need talaga nating malaman is yung overall performance neto sa field kung saan talaga natin siya gagamitin at yan yung gaming part. And syempre, ito yung mga result na nakuha natin. Una, sinalang muna natin siya sa Genshin Impact and sinetap natin sa pinakasaganda settings niya, highest graphical preset settings and then 60 FPS combo. And dito sa port na to, ginamit natin yung kanyang frame rate interpolation feature. Para sa mga hindi nakakaalam, meron po tayo dito yung built-in frame rate interpolation same ng Poco F7 Pro and F7 Ultra. Bale, yung mag-handle neto is yung mismong chipset lang din, which is the 8S Gen 4. At ito yung naging resulta niya. Pagdating dito, nanilya ka pare ko yung performance na gusto natin kapag merong frame rate interpolation. Nakakuha tayo dito ng 100 to 120 FPS. However, bumaba din siya ng 90 to 85 FPS. And yung reason nito ay dahil sa tweaking ni Poco sa kanilang frame rate interpolation. Once kasi na ma-heat ng device natin yung certain temperature, binababa niya kusa yung performance niya para makapag-cooldown siya. Kaya nakikita natin na nagna 90 FPS. And actually, napansin din natin to sa Poco F7 and F7 Ultra at na-discuss ko rin tong part na to doon. And pagdating dito, talagang umiinit yung ating Poco F7 Pro lalo na kapag nag-use tayo ng frame rate interpolation dahil pumalo to ng 48 degrees Celsius sa kalagitnaan ng pag-gaming test natin sa kanya with frame rate interpolation. Ito yung problema kapag wala kang dedicated chip para sa feature na to. Dahil yung loads and also stress, matik na chipset lang yung mag-handle at wala nang iba pa. And dito sa port na to, ang ginawa namin, gumamit kami ng phone cooler at kapansin-pansin na yung FPS natin nag-maintain sa 120 FPS at bumababa na lang ng 110. And after ng 30 minutes of gameplay, ganyan yung naging performance natin, nakakuha naman tayo dito ng mas decent ng temperature dahil pumalo na lang to ng 43 to 45 degrees Celsius unlike kanina na pumapalo ng 48 degrees Celsius. Which is normal dahil nga gumamit tayo doon ng frame rate interpolation. Kaya, tinesting ulit namin siya na hindi naman gamit-gamit dito yung frame rate interpolation. Pero, in max out settings pa rin. And then, sinalang ulit namin sa 30 minutes of gameplay at pagdating sa naging performance neto without using game interpolation, nakakuha tayo ng decent 60 FPS at yung drop na nakita lang namin dito is 55 to 58 FPS lang. Pagdating naman sa thermal, pumalo pa rin to ng 43 to 45 degrees Celsius after ulit ng 30 minutes of gameplay dito sa ating Genshin Impact. So, pinapakita lang sa part na to na kaya niyang ibigay
yung gusto nating performance pagdating sa Genshin Impact, playable na playable talaga. Pero pagdating sa thermal, kitang-kita natin na umiinit talaga siya. And dalawang bagay yung pwede natin gawin dito. Una, ibaba natin yung graphics settings, pwede natin iset sa high or medium. And then pangalawa, gumamit tayo ng phone cooler at nakita nyo naman na effective yung phone cooler dahil nagkaroon tayo ng mas decent and mas maintain na FPS and mas mababang temperature kahit na gumagamit tayo ng frame rate interpolation. Anyway, naglaro din kami dito ng mga MOBA games and ang gagandahan dito, medyo optimize siya sa mga MOBA games kasi max out settings na natin yung graphics and also yung frame rate settings itong mga to. Maliban nga lang kay Mobile Legends dahil wala pa siyang ultra frame rate settings dito pero don't worry, for sure magkakaroon to dahil global release na to. Kaya kausapin yan ni Poco. Anyway, pagdating sa naging performance neto dito, goods yung nakuha natin. 120 FPS maintain yung ating wall drift and then yung ating HOK. No doubt, goods na goods yung performance. Maganda yung graphics, responsive din yung screen. Pagdating naman dito sa ating Mobile Legends dahil nga hanggang high lang yung kanyang frame rate, nasa 90 FPS lang tayo dito. Pero agaya ng sinabi ko, for sure magkakaroon sila ng update para dito para i-optimize yung 8S Gen 4 at magkakaroon din tayo ng 120 FPS dito kaya abang-abang kayo dyan. Syempre, sinalang ko rin dito yung CODM and then dito sinetup namin siya sa pinakasagad sa settings niya, medium graphics and then ultra FPS. And pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth na smooth, wala tayong naging problema. Nakakuha tayo ng solid 120 FPS pagdating sa MP mode and then nakakuha naman tayo ng 90 FPS pagdating sa BR mode. Nga pala, maganda and also responsive din yung gyroscope dito kaya para sa mga gyroscope user, pwede po sa inyo to. Ngayon naman, usapang thermal tayo. Nakita nyo naman yung nakuha nating temperature sa Genshin Impact. Talagang mataas with frame rate interpolation at mataas din kahit walang frame rate interpolation. Pagdating naman sa MOBA games, sabay-sabay din natin silang nilaro at wala din pahinga at nagkaroon sila ng average temperature na 39 to 43 degree Celsius. Pagdating naman sa CODM, naglaro tayo dito ng 2 rounds ng MP mode and 1 round ng BR at magkasabay po natin yung ginawa at nakakuha tayo dito ng 43 to 44 degree Celsius. Now, pagdating sa gaming performance neto, kitang-kita naman natin na naibigay niya sa atin yung gusto talaga nating performance pagdating sa gaming. Kita nyo naman sa FPS. However, pagdating sa kanyang thermal, kitang-kita rin talaga natin na umiinit itong device na to. Lalo na kung gagamitin natin yung frame rate interpolation which is normal dahil nga kagaya ng sinabi ko, walang dedicated chip unlike an F7 Ultra na meron na pwedeng umako ng stress para sa feature na yun. Dito kasi wala talaga, as in chipset lang kaya iinit at iinit to which is normal. Pero may solution naman tayo para dito. Pwede nating ibaba yung graphics or kaya gumamit ng phone cooler. Yung ganitong result din yung nagbigay sa akin ng excitement para gawan to ng extreme gaming test kaya abang-abang kayo, ipapublish ko rin agad para mas makita natin yung thermal neto gada game and also performance niya. Kaya abang-abang kayo dyan. Ngayon naman, pag-usapan naman natin yung software neto. Bale, hindi na bago. Naka HyperOS V2 na po tayo dito and under to ng Android 15. Ang maganda dito, the same ng Poco F7 Pro and F7 Ultra, meron na rin tayo ditong 6-year software support update and then 4 major or generational update na kasama dito. So, ibig sabihin naabot pa to hanggang Android 19. Pero ganun pa man, yung next question natin dito, gaano katagal or gaano kadalas silang magbibigay ng update para dito sa Poco F7 series. Dahil kilala naman natin talaga si Poco, bihira yung magbigay ng update. And actually, based sa experience ko nung ginamit kong daily driver phone yung aking Poco F6 Pro, sa loob ng isang taon, bihira or bilang lang sa daliri ko, mga 3 beses lang ata ako nakatanggap ng software update. At yung isa pa sa talamak kay Poco pagdating sa software nila, syempre yung mga built-in ads and also bloatware. Pagdating sa bloatware, nandun pa rin yung mga common bloatwares na nakikita natin sa mga Poco phone, which is pwede naman nating i-uninstall at napaka-basic lang. Pagdating naman sa built-in ads, nandun pa rin siya sa mga application and also mga system application na ginagamit natin. And meron na rin naman tayong mga workarounds method na ginawa para maalis tong mga to. So pwede nyo po panood itong video na to if ever nabibili kayo ng kahit anong Poco products. Panoodin yan. Although meron tayong mga cons sa ganito, kudos din sa magandang setup nila ngayon sa HyperOS V2. Bale, in terms of navigation, maganda yung experience natin dito, maganda yung setup animation na ginamit at dahil nga malakas yung chipset na ginamit din nila dito, no delay sa pag-open ng application and also kung gagamitin natin yung ibang mga features ng phone like split screen, floating windows, and everything. And yes, dahil 2025 na, present na rin po dito yung mga AI features kagaya na lang ng circle to search which is napaka-useful and kung ako sa inyo, kung merong ganyan yung phone niyo, i-abuse niyo yan, napakadami yung pwedeng paggamitan ng feature na yan. Meron na rin tayo ditong useful AI gallery na kung saan pwede natin gamitin dito yung remove people sa background ng mga photos natin. Napakaganda na rin ng kanilang processing dito. Mas malinis unlike before na medyo may mga sabit-sabit pa. Ngayon, medyo mas clean na siya. Meron na rin tayo ditong AI HD enhancement. Useful din yan. Meron na rin tayo ditong AI scale. And then lastly, meron na rin tayo dito na remove reflection AI. But in overall, pagdating dito sa Poco F7 software, nakikita natin yung mga slight improvement na ginagawa dito ni Poco.
Ngayon naman, pag-usapan natin yung camera capability ng phone na to. Balit sa ating rear camera, meron tayo ditong 2 camera setup. Yung una, meron tayo ditong 50 megapixel Sony IMX882 camera sensor with OIS. And then meron din tayo ditong 8 megapixel ultra wide camera. At pagdating sa mga output photos na nakuha natin dito, masasabi ko na decent at maganda naman yung mga nakuha natin. Kaso nga lang, napansin ko na masyadong contrasty yung mga photos na nakuha natin to the point na medyo mas madilim yung mga kuha natin sa kanya. Kitang-kita naman natin doon sa mga shadow part. Mapapansin din natin yung kanyang HDR capability if ever na hindi ganun ka-okay yung amount ng light doon sa subject na i-take natin, na talagang madilim yung nakukuha nating photo dahil yung kanyang detail sa mismong shadow nawawala talaga. But if meron naman na sa part na source ng light doon sa mismong subject na tinitake natin, nakakapag-nail naman tayo ng mga gantong photo. At kung makikita ninyo, sharp yung mga photos na nakukuha natin, kitang-kita natin yung detail, and actually minsan nga napapansin ko na nasosobran siya sa pagiging sharp. Okay din yung color dahil saturated and vibrant din, kaya buhay na buhay yung color kahit papano. Yung hindi ko lang talaga nagustuhan dito is yung lack ng HDR niya, dahil pagdating sa dark part ng image or shadow part ng image, nawawala na talaga yung detail nila dito. So I hope mapix to ni Poco sa software update. And pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag-shoot ng 4K at 30 and also 60 FPS. At dahil nga naka OIS stabilization to, maganda yung kanyang stabilization. Although meron pa rin tayo makikita na wiggle effect dahil natural yan, lalo na sa mga merong EIS and OIS, hindi yan mawawala. So para ma-eliminate yan, use tayo ng gimbal if ever na gagamitin natin tong camera ng phone natin sa mas seryosong usapan in terms of filmmaking. Pagdating naman sa selfie camera nito, naka 20 megapixel tayo dito. And pagdating sa output ng mga nakuha natin dito, same feedback lang din sa main camera, sharp din yung mismong photo natin, although meron silang parang beauty effect dito na pwede naman nating i-turn off or i-adjust, it depends on you. Pagdating naman sa processing, kagaya lagi din na sinasabi ko sa ibang Poco phones before, hindi ko lang talaga gusto yung medyo matapang na enhancement nila pagdating sa color, to the point na mas pinapaputi nila ako sa mga outputs na nakukuha ko sa kanila at hindi nila napipreserve yung natural na color tone ko, which is medyo kayo manggi. Joke lang. Kayo manggi talaga ako. Pero just as I said, hindi naman lahat ng tao same ng preference ko sa isang camera. So for sure, yung iba sa inyo, magugustuhan tong part na to. Pero personally, para sa akin lang naman, hindi ko gusto yung ganong katapang na processing pagdating sa color tone. And pagdating naman sa video capability nito, nandito pa rin mga kaparo ko yung sumpa ng 1080p at 30 and 60 FPS sa kanya. And yes mga kaparo ko, wala pa rin po tayo ditong 4K shooting pagdating sa Poco F7. Now, ito yung overall verdict ko. Kung titingnan natin yung value ng makukuha natin over the price ratio, kitang-kita natin na definitely the same halos sila ng Poco F7 Pro. At sa part na to, dun ko rin nasabi na kung usapang presyo lang and also value, definitely mas sulit at mas magandang bilhin to unlike sa Poco F7 Pro ngayon na nasa 24,000 plus pesos yung kanilang presyo. Pagdating sa gaming capability, hindi sila nagkakalayo. The same ng performance. Almost 8 Gen 3 na rin kasi talaga yung performance ng 8S Gen 4. Pagdating sa thermal, the same lang din po silang umiinit. Ating naman sa battery part, definitely lamang na lamang dito yung ating Poco F7. And the rest ng specs nila maliban sa camera part, pantay-pantay ng mga kaparagoy. At itong mga to yung na-experience ko and also nakita ko, kaya ko nasabi na mas better pa itong Poco F7 kaysa sa Poco F7 Pro na bilihin ngayong 2025. But anyway, kung ayaw nyo ng Poco F7, meron pa ako ditong isang recommendation na pwede nating piliin kaysa dito sa Poco F7. And also, meron din akong video na ginawa dito para naman sa mga best phones na pwede nyo bilhin ngayong 2025. Check nyo rin po yan. Anyway, yun lang. Peace!